Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-379 na kabanata, ang alok na trabaho. Ethan, sigaw ni Celia. Hindi ko kasalanan kung mahina siya, sagot ni Ethan, nakangisi kay Alex. Gusto ko lang malaman kung may tapang siyang harapin ako. Umalis ka rito, sabi ni Alex, na nakakunot ang noo. Mainit na ulo, sabi ni Ethan, na tumatawa. Ngunit napawi ang ngiti niya nang makita ang ekspresyon ni Alex. Napangatal siya. Parang biglang bumaba ang temperatura sa paligid, at parang may paparating na bagyo. Ramdam ni Ethan ang matinding udyok na lumuhad sa harap ni Alex. Hindi pa niya nararanasan ang ganoong pakiramdam. Nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit pinilit niyang manatiling nakatayo. Ayaw niyang sumuko. Bilang isang mandirigma, sanay siyang gumamit ng lahat ng lakas para lumaban. Minsan, ang pagiging matigas ang ulo ang nagiging kaibahan sa pagitan ng tagumpay at pagkatalo. Pasensya na, sabi ni Celia, umaasang mapapakalma si Alex. Patawarin mo na si Ethan sa kanyang kahangalan. Hindi kontrolado ni Ethan ang sariling katawan. Hindi niya mapigilan ang panginginig, at may mga luhang tumatak sa kanyang mga mata. Sige na, patawarin mo na ako. Sigaw ni Ethan, nagsisisi sa kanyang kawalang galang. Isa akong hangal. Hindi ko alam na ganito kakalakas. Pasensya na. Napasimangot si Alex at binitiwan si Ethan. Naiparating na niya ang kanyang punto. Akala ni Ethan ay higit siya sa lahat, kaya ganoon ang kanyang inasal. Ngayon, alam na niyang mali siya. Pasensya na, Ginoong Ambrose, paulit-ulit na sabi ni Ethan. Wala akong laban sa iyo. Biglang nagbago ang kanyang ugali. Natutuwa na lamang siya na hindi tinanggap ni Alex ang hamon na makipaglaban. Pagbibigyan kita ngayon alang-alang kay Ginoong Clifton, sabi ni Alex. Pero sa susunod, baka hindi ka na mabigyan ng pagkakataong humingi ng tawad. Umupo si Alex at tumangala sa langit, tila walang pakialam kay Ethan. Hindi na siya itinuring na banta ni Alex. Hindi naman nang ahas si Ethan na guluhin siya. Tumayo lamang siya sa gilid, naghihintay na mapansin. Tumayo si Celia sa kabilang gilid ni Alex, may parehong magalang na ugali. Nalilito ang mga estudyanteng dumadaan habang pinagmamasdan sila. Bakit kaya may 3 taong bihis ang nakatambay sa tabi ng isang security guard? Kung maaari na nating balikan ang paksa, sabi ni Celia. Pwede ba kitang makausap tungkol sa... Hindi, putol ni Alex. Bumalik na lang kayo sa ibang araw. Nainis siya sa kanilang pagpupumilit. May lakas ng loob pa silang humingi ng tulong matapos maging bastos sa kanya. Inaasahan ba talaga nila na papayag siya? Masamang tumingin si Celia kay Ethan. Alam niyang kasalanan lahat ito ni Ethan dahil sa kanyang kayabangan. Patawad talaga sa paglapastangan namin sa iyo, sabi ni Celia. Umaasa akong mapapatawad mo si Ethan sa kanyang kawalang galang. Tinitigan siya ni Alex, ngunit wala siyang sinabi. Gusto ka naming kunin para protektahan ang isang tao, sabi ni Celia. Nandoon ang labasan palabas ng lungsod, sabi ni Alex, hindi nakikinig sa kanya. Nagpatuloy siya sa pagtitig sa lawa, pinagmamasdan ang magandang tanawin. Medyo hindi komportable si Jessup, ngunit kung hindi interesado si Alex, susuportahan niya ang desisyon nito. Sinundan ni Jessup ang tingin ni Alex sa lawa, nagtataka kung ano ang pinagmamasdan nito. Gusto nila ng proteksyon mula kay Alex, naisip ni Jessup. Ibig sabihin, gusto nila siyang maging bodyguard. Pakinggan mo muna ako, pakiusap ni Celia habang hinahaplos ang kanyang mga sentido. Nakakaramdam na siya ng sakit ng ulo. Hindi niya kayang bitawan ang kanyang tungkulin, kaya patuloy niyang sinusubukang kumbansihin si Alex. Kung mabibigo siya, malalagay siya sa malaking problema. Wala akong interes protektahan ang mayayaman at sikat, sagot ni Alex. Hindi mo ako naintindihan, sagot ni Celia.
Gusto naming protektahan mo ang isang estudyante. Marami na akong pinoprotektahang estudyante, sagot ni Alex, na tumatawa. Bilang isang security guard sa universidad, responsibilidad niya ang protektahan ang lahat ng nasa campus. Pakiusap, sabi ni Celia. Nagpadala na kami ng 11 bodyguard na eksperto sa martial arts, pero lahat sila'y namatay. Nasa matinding panganib ang estudyanteng ito. Determinado siyang gawin ang lahat para matapos ang kanyang gawain. Anong nangyari sa mga martial arts expert na ipinadala niyo para protektahan ang estudyante? Tanong ni Joseph, na curious na sa usapan. Tumingin si Celia nang may pasasalamat kay Joseph, na tila nagbigay sa kanya ng pagkakataon na maipaliwanag ang lahat. Napakalalakas ng mga kalaban, at napakahalaga ng estudyanteng ito bilang target, paliwanag ni Celia. Ang kanyang ama ay isang tanyag na mananaliksik sa larangan ng biyolohiya. Siya'y dinukot at pinahirapan. Ngayon, ginagamit nila ang kanyang anak na babae bilang panakot upang pilitin siyang ibigay ang kanyang mga sikreto. Huminga siya ng malalim bago ipinagpatuloy ang pagsasalaysay. Ang lalaking ito ay may malaking kontribusyon sa ating bansa. Pakisuyo, tulungan mo kaming iligtas ang kanyang anak na babae. Naiintindihan kong ayaw mong magtrabaho para sa walang saysay na tao, pero iba ito. Napakahalaga ng misyong ito, at wala kaming puwang para magkamali. Habang nagsasalita siya, iniabot ni Celia ang isang maliit na binhi. Gusto ka naming bigyan ng regalong ito bilang pasasalamat, aniya. Ang binhing ito ay galing sa hybrid ng 2 bihirang halaman, na parehong may pambihirang kakayahang magpagaling. Isa ito sa mga natuklasan ng ama ng estudyante, at pinili niyang ibigay ito sa iyo bilang tanda ng kanyang respeto. Pinagmasdan ni Alex ang binhi, malinaw na interesado. Kakaunti lamang ang makakaunawa ng tunay na halaga nito, pero dahil nag-aral siya ng biyolohiya, nauunawaan niya ang potensyal ng binhi. Maliit man ito, may taglay itong kakayahang gumawa ng mga pambihirang bagay. Handa niyang ipagpalit ang pinakamahalaga niyang imbensyon para mailigtas ang kanyang anak, wika ni Joseph, tumingin kay Alex na tila hinihintay ang desisyon nito. Tahimik na tinitigan ni Alex ang binhi, ang kalmadong mukha ay hindi nagpapakita ng anuman. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na panlabas, nag-isip siya ng malalim. Kung gagawin ko ito, tanong ni Alex, tumingin kay Celia, ano ang magiging responsibilidad ko? Ililigtas mo ang estudyante mula sa kamay ng mga dumukot, sagot ni Celia nang may determinasyon. At kung maibabalik natin siya sa ligtas na kalagayan, malaki ang magiging epekto nito, hindi lamang sa kanyang ama kundi pati na rin sa ating bansa. Tumingala si Alex sa langit, tahimik na pinag-iisipan ang bigat ng hinihingi sa kanya. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.